Hindi ko naman yun gusto at sa tingin ko naman, walang matinong babae kahit pa sabihing may pera sa kabila ng pagpapaubaya. At hindi yang panot, malaki ang tiyan at malaki ang mata, ang trip ko sa isang lalaki. Tapos stepdad ko pa. Kaya lang, wala man sa kanya ang itsura, sabihin na lang nating hindi siya ang ideal man ko. Pero malaki ang pangangailangan ko sa pera na kayang-kaya niyang ibigay, lalo't may anak akong binubuhay. Sa kasamaang palad ay maagang naulila sa ama ang anak ko, ang dahilan kung bakit labis-labis na pangangamote ang inabot naming magina. At kahit pa sabihing nag-aabot sa amin si mama, pero kulang na kulang at may mga loho akong hindi ko mabili. Hanggang sa subukin ako ng tadhana para lang sa mga bagay na aking ikasisiya. At sa kapalit ng halagang aking kailangan ay ang pagpasok. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. 5'5" in height, maputi, lampas balikat na buhok at sexy sa kabila ng pagkakaroon niya ng dalawang anak na isang babae at isang lalaki. Abala at nagtatrabaho bilang isang official staff si mama na itago mo na lang sa pangalang Madeline. Way back in 2004, 21 years old ako noon. Pagka-graduate ko ng 2 taon sa college, naghanap na ako ng trabaho at nagdesisyon akong mag-boarding house. Iyon ay dahil ayokong makita ang lalaking ipinalit ni mama kay papa. At sa dami ng lalaki sa mundo, ay isang pangit pa ang napili ni mama na ewan ko kung ano ang nagustuhan niya doon. Panot, malaki ang mata at parang bulatihin sa laki ng tiyan. Pero wag ka, dahil isa lamang naman siyang supervisor ng isang kilalang company sa lugar nila. Ang aking ipinagtataka, kahit sabihing mapera si Panot, ay hindi naman yun kailangan ni mama dahil pareho kaming anak niya ay graduate na ng college. And sooner or later, mag-asawa man siya o hindi, tulad ni mama, kami rin ng kuya ko ay kikita na ng pera. Itago mo na lang ako sa pangalang Maricar, 41 years old, at hindi sa pagyayabang noong late 20s ang aking edad bago ako magkaroon ng asawa. At kahit noong ako'y mabiyuda, ay maraming lalaki ang nagkandara pa sa akin at isa na doon ang panot kong stepdad. Katulad ng stepdad, stepfather, tito, uncle, uncle o kung ano man ang tawag ninyo sa ikalawang asawa ng inyong ina, ay yun na yun. Ang aking papa ay isa ding supervisor sa company kung saan nagtatrabaho si mama at doon na rin sila nagkakilala. O ewan baka talagang trip ni mama ang mga supervisor kaya ano man ang itsura. Isang malubhang karamdaman ang naghatid kay papa sa kabilang buhay. Bago pa kami ng kuya ko ay nakatapos ng college. Pero dahil napaghandaan na ng aming magulang ang aming pag-aaral at sa paglisan ni papa ay hindi naman nagkanda utang si mama para lang mapatapos kami ng college. Tag 2 taon lang naman. Hindi sa pagyayabang, dahil parehong may say ang aming mga magulang sa company na kanilang pinapasukan, ay smooth ang naging takbo ng aming pag-aaral. Hindi man kami yung mga anak na sunod ang layaw pero kita namin ang pinagkaiba namin sa iba naming mga kaklase, lalo na in terms of money. Hindi ko sinasabing mabait na magulang si mama at papa dahil magulang namin sila at hindi dahil provider namin sila. Simula nang kami ng kuya ko ay iluwala. Iyon ay dahil meron akong schoolmates noong aking school days na halos ayaw nang makita ang magulang. O di kaya naman ay kinatatakutan ang magulang. Hindi kami ganon. Kung meron man kaming gustong higit ay makita ang mga magulang namin yun. Hanggang sa yun nga at noong mategi si papa, ang pag-aaral namin ay hindi man lang nagkaroon ng problema. First year high school pa lamang ako ay meron na akong boyfriend.
At kahit alam iyon ng aking mama at papa, ay wala akong narinig na magiging dahilan ng aking ikatatampos sa kanila. At ang sabi pa ni mama, normal lamang naman raw iyon, lalo't sa ganda ko ay sayang naman kung hindi ako magkakajowa. Basta unahin ang pag-aaral dahil iyon lamang ang pwede nilang maipamana sa aming magkapatid na kailanman ay hindi makukuha ng iba. Hindi tulad ng ibang nagbahagi ng kanilang kwento ng pag-ibig, ako ay berhin pang nakatapos ng high school. Ang totoo niyan ay nangako ako sa aking sarili na ibibigay ko lang ang aking perlas sa lalaking karapat-dapat at hindi yung porket naging boyfriend at nabigyan ng kung ano-ano ay parang tahong na animoy nabusan ng mainit na tubig at basta na lang nabikangkanga. At hindi tulad ng iba dyan na sinuka na kakainin pa dahil tinupad ko ang sinabi kong iyon. 23 years old ako nang aking makilala ang lalaki na itago mo na lang sa pangalang Carl. Yun nga lang ay hindi pa kami kasal at hindi rin kami naikasal ng aking isuko ang aking perlas. Alam nyo na, 23 years old na ako noon, hindi pa bigat, kumikita ng pera at may sariling savings ng aking maging boyfriend si Carl. Si Carl ang unang lalaki na nakilala ni mama at ng aking kapatid bilang aking boyfriend. Hindi ko naman sinasabing yumabang ako at inisip kong kaya ko nang mabuhay nang wala ang tulong ng iba noong magkaroon ako ng trabaho. Medyo hilo pa rin kasi ako sa pagiging independent noong umalis ako sa amin. Dahil sa aking tampo kay mama, pagamat nagawa kong ipreserba ang aking talaba hanggang sa mamit ko ang lalaki na para sa akin ay karapat-dapat para doon, ay hindi ko naman nagawang makumbinsi si Carl na magpakasal kami hanggang sa paglobo ng aking tummy. Gaya nga ng nasabi ko na, ay nag-boarding house ako at noong maumpisahan ko ang magpaturbo at ipagpalagay na lang nating maging kami na enjoy iyon. Hanggang sa nagdesisyon kaming mag-live-in. Kaya ayon, inaraw-araw lumobo. Wala naman ang nagawa si mama tungkol doon. Tampong uhugin lang naman yung sa akin. Kaya umalis ako sa amin. At noong maranasan ko kung gaano kasarap ang merong love life, nakatulong iyon para maunawaan ko si mama. Maliban sa dinabi namin ng lalaki, yung maayos-ayos man lang sana. Iyon nga lang, tila tinamaan ako ng karma sa aking panglalait sa stepfather kong panot. Isang taon kasi yung nakararaan, wala akong trabaho at nakafocus ako sa anak namin ni Carl. Isang masamang balita ang dumating sa akin matapos kong sagutin ang tawag na nagmula sa isang telephone number. Nag-collapse daw si Carl at dead on arrival nang dumating sa ospital. Wala nang sasakit pa sa nangyaring iyon sa akin. Ang inisip ko agad dahil si Carl ang bumubuhay sa aming mag-ina ay paano na kami. Doon ay to the rescue ang panot kong stepfather. That time ay meron na ring anak si mama at ang stepfather ko. Masyado nga nilang kinarir dahil in a short period of time nakadalawa na agad sila. Doon ko pa nakita kung gaano katulis si panot na noon ay halatang may edad na. Hindi lang sa uupaw niyang ulo maging sa itsura. At maging ang aking stepfather na tawagin mo na lang sa pangalang Ben ay nagbungkahing mag-stay na lang kami sa boarding house. At siya muna ang sasalo ng renta na pang isang taon para daw wala na kong alalahanin sa upa. Noong una ay nagdalawang isip ako pero tinanggap ko na lang kaysa umuwi ako sa amin. At nangako naman si mama na mag-aabot siya sa akin ng panggastos sa araw-araw. Ganoon na rin ng kuya ko na noon ay tulad ko meron na ring sariling pamilya. Alam ng stepfather kong note pa na siya ang dahilan ng pag-alis ko sa bahay namin at hindi ko alam kung nang-iinsulto ba siya dahil sa naging madalas niyang pagbisita sa aking boarding house na hindi ko naman matanggihan dahil siya ang nagbayad ng pang isang taong renta naming mag-ina. At nagawa pa niya akong bula-bulahin na di umano'y di hamak na mas maganda ako kay mama, mas malambing ko no, at kung ano-ano pa. Alam niyo na,
Kailangan kong sakyan at kailangan ko siyang pakisamahan kahit ang totoo kapag ako'y kanyang binobola, ako'y kinikilabutan. At halatang may iba pang ibig sabihin si Notpa na talagang marunong dahil sa aking utang na loob sa kanya ay alam niyang hindi ko siya pwedeng isumbong kay mama. Hanggang sa paglipas at pagdaan ng araw ay hindi maitatangging kaming mag-ina ay binusog ng stepfather kong Notpa sa luho. Hindi ko naman magawang itanong kay mama kung alam niya dahil natatakot akong what if hindi. Posibleng pagsimulan iyon ang away nila at posibleng mahinto ang ginagawa niyang pagsustento sa amin. Malaking problema ang namumuo sa aking isip ng mga panahon na iyon na para bang nasasanay ako sa ginagawang pagtulong sa amin. Hanggang sa iyon nga't naningil na si Panot na gaya ng aking iniisip, hindi gagawa ng mabuti ng walang kapalit. At kung sa isang inahing manok pa, pain lang ang ginawa niya. Aminin ko man o hindi, pero nilunok kong lahat ang aking ginawang panlalait sa Panot na yon. Dahil maging siya, nakinabang sa perlas, na buong pagmamayabang at pagmamalaki kong ibibigay ko lang kako sa lalaking karapat dapat. Ang nasabi ko na lang, ay huwag mag-iwan ng kalat sa loob na baka sa hinaharap ay aming maging problema. Talagang mapera ang luko. Imagine, tila naging dalawa ang kanyang pamilya. Kaya pala malakas ang loob na sagutin ang renta namin sa bahay. Yun pala, may ibang plano. Kung gumanti lang ang kanyang gusto sa ginawang plano, panalong panalo. Dahil wala na akong may tatago kay Panot at may pagmamalaki. At dahil meron akong anak na kailangan kong ilaban, kapit sa patalim malala, makaahon lang . Pero syempre, hindi pa laging ganon. Natalo man at hindi na pwedeng baguhin pa dahil nagmantsa at nangyari na. Ang ginawa ko na lang ay mag-move on at tinanggap ko na lang ang katotohanan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay always tayong win. Merong mas marunong at merong mas magaling kesa sa atin. Masamang paraan man, pero nakatulong pa rin sa aming mag-ina. It's been years ago. Isa man akong single mom pero mas matalino at mas marunong na ako ngayon.